Magandang hapon po. Ang gabing payapa sa Caloocan, binasag ng rambol ng mga kabataan at may batuhan pa ng Molotov. Ang nahulikam na kaguluhan, tinutukan ni Bea Pinlac. Katatapos lang ng simbang gabi sa St. Gabriel the Archangel Parish sa Caloocan nang biglang magbatuhan ng Molotov ang ilang menor de edad sa Josepe Bautista Avenue. Ang isa sa kanila, nakaswal lang na naglalakad, nakailag pa sa Molotov. Yung pauwi na po kami, bigla po kami pinagbabato. Umilag po ako. Sa boundary ng Barangay 79 at 80 sumiklab ang gulo. Hindi raw ito ang unang beses na nambulabog ang mga menor de edad pagkatapos ng simbang gabi. So pag nagsimba sila rito, doon nagkakaroon ng angasan. Ngayon, once na uwian na, dito sila magkikita, dito magbabatuhan. Ayon sa barangay, nasa 40 menor de edad ang sangkot sa rambol. Ang ilan sa kanila, dayo pa raw galing Malabon. Nagsisimba po kami ng maayos noon, naangasan sa amin. Ibali nangyari noon, gusto nila banatan yung tropa namin. Pumalag daw sila nang paulanan sila ng kaaway nilang grupo ng bote at Molotov. Gumaganti lang po kami, sila po nangunguna eh. Ayon sa pamunuan ng Barangay 79 at 80, may mga nagpapatrolyang tanod at pulis noon. Ang problema, pag once na nakadaan na, doon sila nagbabatuhan. Tina-timing din nila eh. Mas naghigpit na rin daw ang pulisya at barangay sa pagbabantay sa lugar matapos ang insidente. Meron po tayong nakatalaga na pulis po na pagka sa anumang oras na merong riot at merong mga kaguluhan ay agad po silang makapagresponde. Noong Miyerkules, nagrambulan ang nasa 10 menor de edad malapit sa San Roque Cathedral na ayon sa Barangay 13 ay nag-ugat naman sa tampuhan ng barkada. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Huling araw ng linggo bago magpasko at dama na po ang Christmas rush sa mga naghahabol sa pagbili ng kanilang pamasko o panregalo sa Divisoria at sa Baclaran. At mula po sa Parañaque, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, 3 tulog na lang, Pasko na. Kaya naman marami sa ating kababayan ang sinamantala ang huling weekend bago Pasko para sa kanilang last-minute Christmas shopping. Pagkatapos magbisa sa Baclaran Church, maraming dumiretso sa mga tiyangge sa palibot ng simbahan. Siksika ng mga naghahanap ng mapapamili para makumpleto ang kanilang pangregalo sa Pasko. Dito po mas mura eh. Kompleto na po. Tapos yung binibili ko po yung mga gamit ng mga anak ko. Mga dress po, yun lang po. Taka t-shirt, medyo mas makapili-pili konti kasi mas mura-mura po. Pero ayon sa mga nagtitinda, matumal pa rin ang bentahan. Napakatumal po yung dating ganito. Pag ganitong linggo, dati nakaka 20,000 ako ngayon. Ano lang, hindi umabot ng 10,000. Dahil po lang sa, sa online. Bumper to bumper ang mga sasakyan papasok ng simbahan at pahirapan ng parking. Sa Divisoria sa Maynila, marami rin ang nagla-last minute shopping. Kumpara kahapon, mas maluwag sa kahabaan ng EDSA, bagaman may moderate to slow traffic sa ilang lugar. Pia, paalala sa mga may sasakyan na nais mamili rito sa Baclaran, pahirapan po yung parking at sa mga oras na ito, Pia, tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga tao rito sa may Baclaran at yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Naglabas po ang Pulse Asia ng resulta ng kanilang Senatorial Preferences Survey para sa election 2025. Gayon din po ng survey results sa approval at trust ratings sa mga pangunahing pinuno ng bansa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Batay sa Senatorial Pre-Election Preference Survey ng Pulse Asia, kabilang sa mga may statistical chance na makapasok sa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, broadcaster na si Ben Tulfo, Senadora Pia Cayetano, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, TV host Willie Revillame, Senador Bong Revilla, Makati City Mayor Abby Binay, mga Senador Lito Lapid, Amy Marcos at Bato de la Rosa at Congresswoman Camille Villar.
66 na personalidad ang nasa listahan, kabilang ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at dating miyembro ng gabinete. Pati mga abogado, doktor at leader ng mga grupo. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula November 26 hanggang December 3. Inilabas din ng Pulse Asia ang resulta ng hiwalay na survey sa trust at performance ratings ng mga pinuno ng pamahalaan noong Nobyembre. Bumaba sa 48% mula 50% noong Setyembre ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba naman sa 50% mula sa 60% ang kay Vice President Sara Duterte. Bumaba rin ang performance ratings ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pagdating sa trust ratings, bumaba sa latest survey ang lahat ng nabanggit na opisyal. Isinagawa ang survey noong November 26 hanggang December 3 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. May 2 person of interest sa mga investigador sa Zamboanga sa kaso ng pananambang sa sasakyan ng Provincial Election Officer ng Sulu. Hawak na ng otoridad ang kopya ng CCTV kung saan kita ang riding in tandem ng mga person of interest. Naka-helmet po sila at walang plaka ang motorsiklo. Nakaligtas ang election officer pero nabaril at namatay ang kapatid niyang kasama sa sasakyan. Naayon sa pulisya ay dating barangay chairman. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa Super Radio DZBB, posibleng may kaugnayan ng krimen sa eleksyon. Pero ayon sa Zamboanga City Police, hindi pa matukoy kung may halong politika ang krimen. Sa binyag na tunton at dinakip ng mga otoridad ang isang tinutugis na suspect sa pagpatay. Nakatutok si EJ Gomez. Naantala ang kasiyahan sa binyagan sa Barangay 36, Caloocan City, mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang sumugod ang mga pulis. Dito. Taas kamay! Taas! Ang isa sa mga dumalo, target ng mga operatiba, ang 29 anyos na babaeng akusado sa pagpatay sa kapitbahay sa Caloocan noong Pebrero. Sa likod, pinagbabaril multiple times sa ulo at sa katawan. So instantaneously namatay yung ating victim. Allegedly, ang pinagawayan nila is konsehan sa droga. Ilang buwang nagtago ang suspect at nitong Hulyo, naglabas ng arrest warrant ang Caloocan RTC Branch 129. Mayroon kaming last operation noong October. Talagang napakailap ng taong ito kasi sa buong compound nila, halos family nila involved sa drug trafficking. Sabi ng pulisya, nakulong na ang babae noong 2018 dahil sa illegal na droga. Sangkot lang din po ako sa ganun po, ma'am. Nakitulog lang po ako dun, ma'am, sa bahay na po yun. Tapos? Yun po, pinasok po. Natempo po ako na nandun po ako. Arestado rin ng pulisya ang 5 pang armadong tao sa compound na pare-parehong tumangging magbigay ng pahayag. Meron siyang mga gwardya, may mga hawak na mga malalakas na kalibre ng baril. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakadetain ang 6 sa custodial facility ng NPD-DSOU. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nagpaningning sa Parade of Stars sa Maynila ang cast ng 10 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Kabilang siyempre ang GMA Network entry na Green Bones. Narito ang aking chika. Napuno ang mga kalsada ng Maynila kung saan umikot ang float ng mga pelikulang kasali sa 50th Metro Manila Film Festival. Kabilang dyan ang Green Bones, ang official entry ng GMA Pictures at Brightburn Entertainment sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Thankful ang mga bida ng pelikula na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid at direktor nitong si MMFF 2023 Best Director Zig Dulay sa patuloy na pagdami ng humahanga at na-excite na mapanood ang pelikula. Siguradong hindi po kayo magsisisi. Ang Green Bones ay punong-puno po ng inspirasyon at pag-asa. Kaya sana po suportahan po natin ito. Maraming salamat sa oras ninyo. Sinamahan nyo kami ngayong hapon. Sana po tulungan nyo kaming ipakalat ang magandang balita
na marami pong magagandang entries ngayong 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Ngayong araw, biyaheng Cebu naman si Dennis para mag-promote ng Green Bones. Base sa reaksyon ng fans sa parada, tila magandang senyales daw ito sa muling pagsigla ng industriya ng pelikulang Pilipino. Siguro ito yung grandest MMFF so far. Nakita nyo naman po yung preparations, even yung paghahanda ng mga producers at mga artista. So I'll take this opportunity to ask the support. Ninisiguro po namin na magaganda po yung pelikulang ino-offer natin. Sa Bicol po, isang pasaherong bumaba ng bus sa gitna ng traffic ang nahagip ng motorsiklo. At sa PITX, marami pa rin humahabol kahit po may mga biyaheng delayed. At nakatutok doon live, si Mav Gonzalez. Mav? Pia, record high na nga yung bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Bukod kasi sa holiday rush, ay mayroong mga biyahe papuntang Bicol na delayed na. Mahaba pa rin ang trapiko sa Andaya Highway, Lupi, Camarines Sur dahil sa mga kinukumpuning sira sa kalsada dahil sa epekto ng masamang panahon at bagyo. Ang mga motorista binubuno ang 5 hanggang 6 na oras na traffic. Ang ilang pasahero dahil sa bagot bumaba na sa sinasakyang bus. Tulad ng lalaking ito na magpapahangin lang pero nahagip pa ng motorsiklo. Sugatan ang lalaki at tila nabalian ng buto sa binti. Dahil traffic, ilang minuto pa ang hinintay bago siya nadala sa pagamutan. Ang nakabanggang rider, hawak ng pulisya. Inaasahang matatapos ang repair sa Andaya Highway bago magpasko. Bukod sa Andaya Highway, may repairs din sa Maharlika Highway sa Labo, Camarines Norte. Ang biyahe natin from Manila to Legazpi, ang mabilis na po dyan ay 9 hours. Walang traffic yan. Noong nagkaroon ng traffic, times to yung 9 hours, naging 18 hours po. Ang trapiko sa Bicol, baka sa siksikan pa rin ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Si Marisa na pauwing Albay, naghahanap ng paraan para makauwi at makapagpasko kasama ang pamilya. Pero mas mahal at mahaba ang biyahe. Wala pa po kasi mahaba yung pila doon sa Tikitan area. Naghanap kami ng van para masakyan. Ang pamilya ni John Ray, maghapon naghihintay para sa bus nila Panaga. 9:30 po yung binok namin, kaso wala pa rin po hanggang ngayon. Sabi ng pamunuan ng PITX, umabot sa 218,000 ang pasahero rito kahapon, pinakamataas sa kanilang tala. May mga biyahe mang delayed, wala raw pasaherong stranded. Sa bus terminal na ito sa Maynila, madami na ring biyahero patugigaraw Cagayan. Sa Manila Northport Passenger Terminal, fully booked na rin ang biyaheng aabot sa Pasko. Marami pa rin nag-aabang kung makakahabol sila. Naiwanan kami ng ng barko. Na-traffic kasi kami. Tapos hindi pa sure daw kung makaano kami bukas madaling araw. Full force ang personnel ng Bureau of Immigration sa lahat ng paliparan at pantalan ngayong holiday season. Nagdagdag na rin sila ng tauhan at mobile counters. Pia, as of 5 p.m. umabot na sa lampas 160,000 ang pasahero dito sa PITX. Marami rin mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit, kaya paalala po sa mga pasahero, bawal po yung matatalas na mga bagay, pati na rin po yung mga flammable items, kabilang na yung mga paputok. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Sunod-sunod po ang lindol na na-monitor na FIVOX sa dagat malapit sa Ilocos Sur. At isa raw po sa mga posibleng senaryo, baka po magdulot ito ng tsunami. Kaya paalala po nila, mahalagang maging laging handa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mula Martes, December 17 hanggang noong Biyernes, December 20, 49 na lindol ang naitala ng FIVOX sa dagat. 100 kilometers hilagang kanluran ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Ang lakas mula magnitude 1.8 hanggang magnitude 5. Pinakamalakas ang magnitude 5 noong December 19. Mababaw ang epicenter ng mga lindol na nangyari malapit sa Manila Trench. Sa December 19 to 20, histogram ng FIVOX, nasa 63 quakes ang naitala sa parehong lugar. Madalang na mga namomonitor na pagyanig doon mula kahapon hanggang alas 6 kaninang umaga. Pero hindi natin ma-assure na once na bumaba na yung events, totally hindi na magkakaroon ng malaki nga or hindi na siya magsusunod na
magkaroon ulit na madami. Ang PHIVOLCS nag-abiso tungkol sa dalawang posibilidad. Bababa yung number ng earthquake sa area na yun after ng ilang days. Then yung pangalawa, pwede siyang mag-escalate. Then, and mag-produce na mas malaking earthquake na probably mag-create ng tsunami. Paglilinaw ng PHIVOLCS, kahit posibilidad pa lang ang tsunami senaryo, dapat maghanda. Kapag nangyari ito at masabayan ng high tide, maaaring magka-tsunami na may taas na 2 to 3 meters. Ang paggalaw pa naman ng Manila Trench na mula sa coastline ng Ilocos Norte hanggang lagpas Batangas, kayang lumikha ng lindol na magnitude 8 o higit pa. Kung gayon, may posibilidad bang maapektuhan din ng Metro Manila na may sariling coastline? Possible na umabot siya ng South Luzon, but yung height niya is hindi na siya ganun kataas comparing sa mga northern part ng Luzon. Ang Santa Catalina LGU nakamonitor sa kanila mga baybayin. Ayon sa OCD Region 1, nakahanda ang Tsunami Incident Command System sa anumang posibleng mangyari. Nagpulong din kaugnay nito ang Office of Civil Defense at iba't ibang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, paalala po ha, bawal ang mga boga. At sa Maynila, nasita dahil sa pagboboga ang ilang nahulikang nakabataan. Nakatutok, si Nico Wahe. Pagdating ng dalawang kabataang ito sa Barangay 634 sa Maynila, mag-alas 9 ng gabi noong December 19, may bitbit silang boga na agad nilang sineta para paputukin. Inalog-alog ng isang bata ang boga, saka pinasa sa kasama at pinaputok. Hanggang sitahin sila ng isang residente. Ano yan? Ay, iniklamo kayo sa barangay eh. Pinatawag sa barangay ang isa sa mga bata at kinumpiska ang boga. Pag-amin ng bata, sila lang magkakaibigan ang gumawa nito. Ayon sa kapitan ng barangay, pinaalalahanan na nila mga bata na huwag magboga. At kung magpapaputok man daw, as much as possible po doon lang po talaga yung mga open area, yung wala pong mga bahay, tsaka wala masyadong mga fire hazard. Magpapakalat ng MPD ng 1,200 police personnel sa Maynila para tiyaking ligtas ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Patuloy nating pinapaalala na bawal ito. Matagal nang sinasabi na ito ay delikado na maaaring masaktan itong mga bata na ito. Code white na para sa salubong 2025 ang mga ospital sa Ilocos at Central Luzon regions. Dapat handa silang rumisponde sa mga mapuputukan, lalo't hindi biro ang gamutan. Ang mga doktor sa East Avenue Medical Center, ipinakita gamit ang mga paa ng manok kung paano putulin at tahiin ang daliring na putukan. Ang Department of Health, mas tututukan daw ang papel ng mga magulang sa pagtitiyak na hindi magpapaputok ang kanilang mga anak. Very important yung reminder na yon, reminder na talagang the adults should stop the children from handling fireworks. Number 2, yung namumulot ng paputok. Bawal magpaputok ang nakainom. Para sigurado masusunod ang firecracker ban at community fireworks display zone sa mga barangay, makikipag-ugnayan daw ang DOH sa DILG. Ang usok mula sa mga paputok, masama rin sa kapaligiran at kalusugan. Kaya muling panawagan ng mga otoridad, hanggat maaari torotot at ibang pampaingay na lang ang gamitin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Binaha ang ilang bahagi ng Puerto Princesa, Palawan kagabi dahil po yan sa trough ng bagyong Romina na kahit nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay binigyan ng pag-asa ng local name dahil malapit-lapit ito sa lupa. Huli po yung namataan, yung pong sentro ng Tropical Depression Romina sa dagat sa Rurok Island na bahagi ng Kalayaan, Palawan. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa southern portion ng Palawan at Kalayaan Islands. At kung hindi po magbabago ang kilos ng bagyo, bahagya itong lalapit sa southern portion ng Kalayaan Islands sa susunod na 24 oras. Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ng PAR ang bagyo. Bukod sa Palawan, magpapaulan ng trough o extension nito sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Shearline naman ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. At umiiral ang amihan sa Northern at Central Luzon, maging sa Metro Manila. Posible rin na makaranas ng pag-ulan at maulap na panahon sa ilang lugar sa bansa hanggang Pasko. Sabi po ni Senadora Amy Marcos na kahit burahin sa bagong polymer notes ang mga bayani, hindi anya sila mawawala sa puso at diwa ng mga Pilipino.
Sinabi po yan ng Senadora kasunod ng puna ng grupong ATOM o August 21 Movement at ng apo ni dating Pangulong Cory Aquino na pagbabagoan nila ng kasaysayan ang pagtanggal sa mukha ng mga bayani sa inilabas na bagong polymer bills. Sabi ng Senadora, kahit mapalitan ang disenyo ng pera, hindi naman mawawala ang ating mga bayani. Kaabang-abang ang huling linggo ng hit Kapuso series na Pulang Araw, pero bago yan ang cast nito nag-chill at nagsaya muna sa kanilang Christmas party. Game na nakipagtulitan dyan ang cast nito na kinabibilangan ni Alden Richards, Barbie Fortesa, David Licauco at Sanya Lopez. This Christmas kasama nila ang kanilang family. Si Alden off to America with his family para i-celebrate ang kanyang birthday this January 2. Kung magpapaalam na ang Pulang Araw, aarangkada naman ang bagong Kapuso action drama series na Mga Batang Riles. Bida rito si Miguel Tan Felix na nakisaya sa Christmas party with his fans. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Thank you, Nelson! At mga kapuso, tatlong tulog na lang, Pasko na! Yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.